Saan napunta ang pera ni Juan? Kaibigan, pamilyar ka ba sa tatlong mukha ni Juan pagdating sa paggamit ng pera? Alam mo bang may pagkakaiba sa ugaling pinansyal si Juan mahirap, middle class at mayaman? Mga simpleng diskarteng dahilan kung bakit ang mahirap lalong umihirap. Ang middle class stressed out at walang oras. At ang mayaman lalong yumayaman. Kung matagal mo na tanong ang mga ito, mag-e-enjoy ka sa mga facts na hinanda ko para sa iyo. Magsimula tayo kay Juan mahirap. Babangon siya ng umaga, papasok sa trabaho, uuwi ng pagod, tataya ng loto, maghahapunan at matutulog. Ito ang reality na kadalasang ginagawa at paulit-ulit na mahihirap. Kataasang magkakaroon sinong miraglong yumaman na walang ginagawa. Kapag may naisip na opportunity na kumita, nagdadalawang isip at sasabihin, mahirap lang tayo, malulugi ka na naman dyan, imposible yan at nangangarap ka naman ng gising. Ito ang kadalasang sinasabi ni Juan mahirap. Kaya ang mahirap, lalong umihirap at walang naiipang pagdanda. Huwag kang mag-alala, hindi mo kasalanan to. Baka misinform ka lang about sa outdated information na naririnig mo. Punta naman tayo kay Juan middle class. Si Juan middle class ay hindi mahirap, pero hindi pa siya mayaman. Ibig sabihin, kailangan pa ni Juan middle class mag-decide para sa future niya kung anong side ang pipiliin niya. Maging mayaman o maging mahirap. Ang kadalasang inaatupag naman ni Juan middle class ay pagpa-party at gimmick pagkatapos ng trabaho. Karamihan din ay nagiging broke dahil sa mga abubot o bagay na binibili para magmukha silang mayaman. Kahit na alam nila sa sarili nila na nababaon na sila sa utang dahil dito. Tandaan mo, kung kumikita si Juan middle class ng 1 million sa isang taon at nagastos siya ng 1 million sa isang taon, tandaan mo na si Juan middle class ay broke pa rin hanggang ngayon. Simulan naman natin ang pagkakaiba ni Juan mayaman. Di lahat ng Juan mayaman ay pinanganak ng mayaman. Karamihan dito ay self-made. In short, may pera sila dahil gumagawa sila ng mga bagay na hindi komportable, katulad ng pagdiri sa isang negosyo. Maliit lang pagkakaiba ni Juan mayaman. Meron siyang tamang mindset, tamang kaibigan at tamang kaalaman pagdating sa pagkita ng pera. Siya ay nakafocus sa opportunity na dumadating at nakafocus sa solusyon sa dumadating na problema. At mas binibigyan niya ng halaga ang edukasyon, trainings at pagbabasa ng libro kaysa pag-aatupag ng mga entertainments. So, saan na napupunta ang pera ni Juan mahirap, Juan middle class at Juan mayaman? Dito na papasok ang tinatawag nating income at expense at assets at liabilities. Sobrang simple lang nito. So ano nga ba practical na kahulugan ng income at expense at assets at liabilities? Unahin natin ang income. Ito ang perang pumapasok sa iyo. In short, income equals kita. Kapag lumabas naman ng pera, tinatawag natin itong expense. Sa madaling salita, expense equals gastos. Ngayon, ano naman ang assets at liabilities? Assets ang isang bagay kung binibigyan ka nito ng income o kita. At liability naman kung expense o gastos ang binibigay nito. Balik tayo sa tanong. Saan pupunta ang pera ni Juan mahirap, Juan middle class at Juan mayaman? Unahin natin kay Juan mahirap. Ang maikling sagot, madalas mas maraming expense o gastos kaysa income o kita ang mahirap na Juan. Maaaring sa sahod o maliit na extra lang siya para sa income. Samantalang kaliwat kanan naman ang pinanggagalingan ng expense. Naloko na. Dito lang nagpaikot-ikot ang pera ni Juan mahirap. Saan naman napupunta ang pera ni Juan middle class? Mas madaming liabilities. Nagbibigay gastos kaysa assets ang binibili ng middle class na Juan. Imbis na investments na gagawa ng income, nauna sa listahan niya ang paggagamitan ng pera pang upgraded na lifestyle. Gusto niya ang convenience at quality sa buhay. Sa presentation na ito, matututunan mo ang dalawang klase ng assets. Una, isang asset na nagbibigay ng income. Halimbawa nito ay bahay at kotse na pinaparentahan, negosyo at trabaho na nagbibigay sa iyo ng income. Pangalawa naman ay assets na nagiging liabilities. Halimbawa din nito ay bahay at kotse, ngunit hindi ito pinaparentahan, at nagbibigay ito sa iyo ng buwan ng gastos. Isa pang halimbawa ay bumibili ng mga abubot na inuutang sa credit card. Ito ang mga bagay na nagbibigay sa iyo ng utang at hindi kita. Ito ang reality na buhay ni Juan middle class. Dito lahat napupunta ang pera ni middle class na Juan. Saan naman napupunta ang pera ni Juan mayaman? Kapag may perang hawak si Juan mayaman, sa assets niya ito dinadala. Sa asset na ito ay kikita pa ng mas marami pang pera para sa kanya. At ano naman ang gagawin niya sa bagong kitang ito? Tama ka, i-invest ulit niya sa ibang assets pa. Ano ba ang ibang example ng assets na ito? Nandiyan ang investments, apartment or coaching pinaparenta, ang edukasyon, seminar, trainings at iba pa na magtuturo sa iyo ng skills na kaya ka bigyan ng kita ay asset din. Sabi nga ng isang bumper sticker, if you think education is expensive, try ignorance. Ibig sabihin, kung tingin mong mahal ang edukasyon, subukan mo ang kamangmangan. Assets din ng mga negosyo, lalo na ang mga kumikita ng passive income. Paano ba napagtatrabahuhan ni Juan mayaman ang kanyang time and financial freedom? Ang sikreto,
passive income at leverage. Sa practical na ibig sabihin, ang passive income ay income na pumapasok kahit tapos na ang malaking parte ng trabaho mo dito. Konting oras na lang ang kailangan ni Juan Mayaman para i-maintain ang asset niya. Kahit natutulog siya, pumapasok pa rin ang kita. Ang leverage naman ay may kasama kang tumutulong sa iyo para mabuwasan at para mas unti ang nagiging trabaho mo habang lumalaki ang kita mo. Kung nagustuhan mo ang video presentation na ito at gusto mo pa matuto lalo, padadalang kita ng full version ng video at audio presentation na ito. At sa bonus, bibigyan kita ng ebook at invitation sa aming Facebook group for free, sa kung saan pwede namin ituro sa iyo kung paano maging Juan Mayaman. Gusto mo ba maging Juan Mayaman? Ilagay mo lang ang email address, cellphone number mo sa form dito at sumali sa grupo.